ginawa ang tao. 2:7 ng Henesis. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Saan ginawa ang tao? Sa alabok. Wala pang mundo, may Kristo na eh. 17:5-24, ulitin mo kapatid na Daniel. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Tinan mo, inibig mo ako bago natatag ang sanlibutan. Bakit? Ipinanganak siya ng Ama eh. Bago pa niyari ng Diyos ang universo, ipinanganak ng Diyos ang anak. Basahin natin ang 1:4 ng Ebreo. Na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila, sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. Nagmana siya ng lalong mabuting pangalan kaysa mga anghel, sapagkat sinabi niya, kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. Wala siyang anghel na pinagsabihan na ikaw ay aking anak. Ang pinagsabihan lang yon si Kristo. Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kailan nangyari yan? Bago pa natatagan sa libutan. Paano naging tao yan? Si Kristo raw, taong pinag-uusig ng mga Hudyo, pinatay, pinako sa krus. Ang hindi nila naintindihan, nagkatawan tao. Ang pinatay, ang namatay yung katawan tao, hindi yung Kristo, hindi yung Berbo, hindi yung anak ng Diyos na Espiritu na ipinanganak bago magawa ang sanlibutan. Katunayan yan sa 10:5 ng Ebreo, kapatid na Daniel. Kaya pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, ain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Yun, nung pumasok siya sa sanlibutan, ibig sabihin, hindi siya rito nag-umpisa. Hindi si Kristo rito nag-umpisa sa sanlibutan. Ang sabi ng Biblia, pagpasok niya sa sanlibutan, may pinanggalingan siya bago siya pumasok sa sanlibutan. Pero pagpasok niya sa sanlibutan, isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Alin ba yung katawang inihanda ng Ama sa kanya? Yung ipinagbuntis ni Maria. Ano ang tawag doon? 1:14. At nagkatawang tao ang Berbo. Ang Berbo nagkatawang tao. Yung katawan niyang tao, hindi siya. Nagkatawang tao siya. Ano yung sabihin ng nagkatawang tao? Hindi siya tao. Paano naman magiging tao pala siya? Nagkatawang tao. Bakit? Dati siyang espiritu na anak ng Diyos. Ang Diyos ay espiritu. Ang anak niya espiritu rin. Ang Diyos ay Diyos. Ang anak niya Diyos din. Ang anak ng kalabaw, kalabaw. Ang anak ng tao, tao. Ang anak ng Diyos, Diyos din. Dapat nating maintindihan yon. Ipinanganak siya ng Diyos. Wala pa ang sanlibutan, ipinanganak na siya. Pero nung dumating ang panahon, pumasok siya sa sanlibutan. Nung isinugo siya ng Ama, inihanda sa kanyang isang katawan. Pagpasok niya sa sanlibutan, isang katawan ang sa akin ay inihanda mo, sabi ng anak. Anong katunayang hindi siya dito nag-umpisa sa sanlibutan, pumasok lang siya rito. Basahin natin ang 38 ng Juan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Tao na nag-umpisa sa langit. Masabi mo, tao si Kristo. Sabi niya, bumaba ako mula sa langit. Sabi na nga, nagkatawang tao eh. Di hindi tao, saan galing? Bumaba ako mula sa langit. Tamo? Galing siya sa langit. Paano mo sasabihin, tao yan galing sa langit? Meron ba taong galing sa langit? Ang tao galing sa alabok. Mateka siya. Sabi niya, tao siya. Nagkatawang tao nga eh. Ngayon, sasabihin nila, si Kristo ay tao. Bakit? Kasi isa lang ang Diyos. Isa lang daw ang Diyos.
Paano mong nabilang ang Diyos? Paano mo nabilang? Ay, tinan mo, ang bilang ng Biblia, iba sa bilang mo eh. Sa 10:30 ng Juan, Ako at ang Ama ay iisa. ang iisang Diyos, meron kasamang ama at anak. Pinupwera mo yung anak eh. Sabi ni Kristo, ako at ang Ama, iisa. Bakit? 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa Kanya. Saan nag-umpisa yung anak? Nasa sinapupunan ng Ama. Nasa sinapupunan ng Ama yung anak. Mula sa sinapupunan ng Ama, ipinanganak ng Ama. Yung pastor sa Pampanga nakadiskusyon ko, ibig mo ba ikang sabihin, ang Diyos ay nanganganak? Sabi ko, tutol ka. Meron ba ikang lalaking nanganganak para makapanganak? Babae kailangan. Bakit yung araw nagbunga sa likod mo? Bungang araw. Tingnan mo, nagbunga yung araw, napakalayo. Yung Diyos pa na makapangyarihan sa lahat, hindi makapanganak. Tingnan ninyo maling paniniwala na pagka nanganganak ay kailangan babae. May lalaking nanganganak. Basahin natin si Luz ang pruweba. Ayan, the biology of seahorses, reproduction. The male seahorse, rather than the female, becomes pregnant. This unusual mode of reproduction is the most extreme form of male parental care yet discovered, although it arises from a general bias towards maternal care among fishes. Yun lang palang seahorse. Yung seahorse pala, yung kabayong dagat na tinatawag, ang nabubuntis, yung lalaki, siya nanganganak. Ang Diyos ay nanganganak. Makapangyarihan sa lahat yun, pwede mong hindi manganak yun. Basahin natin ang awit, 94:9. Siyang lumikha ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Siyang lumikha ng mata, hindi ba siya makakakita? Kita mo, siyang lumikha ng pakinig, di ba pwedeng makarinig siya? Tingnan mo yung tao, nung maintindihan niya yung principle ng pag-hearing, nakagawa siya ng hearing aid eh. Nakagawa siya ng isang instrumentong nakakarinig. Yung tao, alin yon? Yung tape recorder. Naririnig ng tape recorder, itinetape niya yung sinasabi mo. Kung ang tao na nakakarinig, nakakagawa ng ibang bagay na nakakarinig. Kung ang tao na nakakakita, nakakagawa ng bagay na nakakakita. Nakakagawa ba? Nakakakita, camera eh. Nagawa ng tao, naintindihan niya kasi yung sense of sight eh. Alam niya yung principle of sight. Nakagawa ang tao ng camera, nakakakita. Kung ang tao nagagawa yung nakakakita siya, makagawa siya ng nakakakita, hindi ba magagawa ng Diyos yun? Siya nga ang gumawa ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Siya ang gumawa ng mata, hindi ba siya makakakita? Siya ang gumawa ng paa, hindi ba siya makakalakad? Siya ang gumawa ng bahay bata, hindi ba siya makakapanganak? Di ba? Nakapanganak ba ang Diyos? Basahin natin uli ang Hebreo 1:4. Na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Sino nanganak kay Kristo? Ang Ama. Saan galing? Sa sinapupunan ng Ama. Kung yung pinanggalingan ni Diyos, yung nanggaling, ano yun? Tao? Si Eva, saan galing? Sa tadyang ni Adan. Di ba tao si Adan? Ano si Eva? Anghel? Hindi. Tao rin yun eh. Galing sa essence ni Adan si Eva eh. Kinuha ang isang tadyang, ginawang babae. Kaya kung paanong tao yung pinanggalingan, tao rin yung nanggaling. Si Kristo, sa umpisa, nasa